The Healing Eucharist, in cooperation with ABS-CBN, celebrates Paschal Triduum 2025. Yesterday, we celebrated the Lord's Supper. Today, we celebrate the veneration of the cross. 2,000 plus years ago, Jesus died on the cross. Ganitong oras nangyari kay Jesus. He offered His life for our salvation. Tomorrow night, we will celebrate the Easter Vigil. Our faith tells us through the suffering, death, and resurrection of our Lord Jesus Christ, we were saved. Tayo ay ligtas na. Ligtas ka na. Saved ka na. Iniligtas na tayo ni Kristo Jesus. Ito ang ating pagdiriwang. Makahulugang kamatayan sa krus. Kaya iugnay natin ang ating mga pighati, ang ating mga problema, our little deaths, to the bigger death of our Lord Jesus Christ on the cross. Ang mga hamon na dumarating sa ating buhay, paalaala, huwag mawalan ng pag-asa. Patuloy tayong nililigtas ni Jesus. Ang mga problema, pighati, ay bahagi ng buhay. Noong nakaraang mga linggo, nabalitaan natin ang 7.9 magnitude earthquake na nangyari sa Myanmar at Thailand. Libo-libo na ang namatay. At least tayo dito, buhay pa. Pakisabi nga sa katabi, buhay ka pa. At nung nakaraang buwan, nabalitaan din natin ang nangyari sa Amerika, sa Los Angeles wildfires. At yung mga nangyayari pa sa mundo, disyerto, binabaha. Nangyayari ngayon yan because of climate change. Kung mayroong mga natural calamity, mayroon din namang mga man-made calamity. May mga economic earthquakes, mga tariffs. Matagal na ito, mga nangyayari at patuloy na nangyayari mga pagsubok. But this is Paschal Triduum of Jesus. We are reminded that He already saved us. Paschal Triduum 2025, in the midst of our celebration, na andyan pa rin ang mga nangyari sa dating presidente na ngayon ay nasa ibang bansa, may ICC trial. Dito, sa Mayo, Philippine midterm elections. At yun ngang matagal nang nangyayari sa Israel, Palestinian, Russia, Ukraine conflicts, at marami pang iba. Kung noon, mga fake news lang sa ating digital expert, kay Brother Lito, deep fakes na
artificial intelligence. At ito naman, nandito ang ating kapatid. December 17 last year, Brother Les Reyes, he had a stroke. He fell down for 10 minutes, unconscious. Pero nandito siya ngayon. Nahilom. Huwag tayong mawalan ng pag-asa. It's a good reminder. Jesus already saved us 2,000 plus years ago. Tayong mga tagasunod ni Jesus, we, the followers of Jesus, naniniwala tayo na ang sakripisyo ni Jesucristo sa krus ay isang natatangi at perpektong gawa na tumubos sa sangkatauhan mula sa kasalanan. Pwede ba tingnan natin ang krus? At si Jesus, diyan napako sa krus. However, this doesn't automatically mean that every individual is saved without any personal response. There is a need for ongoing reconciliation. Itong veneration of the cross ay isang paalaala. Dapat tayong makipagkasundo sa Diyos, sa ating kapwa-tao, at ganun din sa ating sarili. At tayo, bilang Katoliko, ay may sakramento. Ang pagkukumpisal ay isang paraan para sa mga individual na personal na matanggap at maranasan ang kaligtasan, makipagkasundo sa Diyos, at mapalakas sa ating paglalakbay ng pananampalataya. Kung si Jesus ay may pinagdaanan na 3 araw, ang ating mahal na Santo Papa diniklara ang taong ito, 2025, because of we are celebrating a Jubilee 2025, Pilgrims of Hope, kamanlalakbay sa pag-asa. Tayo ay naglalakbay na may kasamang pag-asa. The theme, Pilgrims of Hope, for the 2025 Jubilee year, as declared by Pope Francis, centers on hope as a core message. Kaya pakisabi sa katabi, may pag-asa ka. Binibigyan din nito ang kahalagahan ng pagpapalago at pagpapanibago ng pag-asa. Lalo na sa isang mundong humaharap sa iba't ibang hamon, tulad ng mga alitan, sa mga nabanggit ko kanina, at para kay Pope Francis, ang mga epekto ng pandemya ng COVID-19. Ang paglalakbay natin, at itong paglalakbay bilang simbolo, ay konsepto ng mga peregrino ang nagbibigay diin sa paglalakbay ng pananampalataya at ang sama-samang paghahangad ng espiritual na pagpapanibago. It's not only a journey of hope, it is also a journey of faith leading to spiritual renewal. Ang jubileo ay panahon para sa pagsisisi, pagpapatawad at pagkakasundo sa Diyos at sa kapwa. Time for repentance, forgiveness, and reconciliation. Kaya kung bubuuin natin ang tema ng Jubilee Year 2025, ngayong Semana Santa 2025, dito sa ating Paschal Triduum, Pilgrims of Hope, kamanlalakbay ng pag-asa, misyonero ng pananampalataya, binubuklod ng pag-ibig
patungo sa kaharian ng langit. Nawa ang ating paghihirap, kasama dito ang mga seminarista natin sa pag-aaral ng filosofiya, magkaroon ng pakahulugan ang lahat ng paghihirap at higit sa lahat, maiugnay natin ang mga maliliit nating paghihirap sa malaking paghihirap ng ating Panginoong Hesukristo. Ito ang unang bahagi ng ating pagdiriwang ngayong Biyernes Santo, Veneration of the Cross, the Liturgy of the Word. Pagkatapos ng sermon ng pari, may mahabang prayers of the faithful. Pagkatapos ng prayers of the faithful, part 2, veneration of the cross. Pagkatapos ng veneration of the cross, oo nga't walang misa, meron naman tayong Holy Communion. Kaya ituloy natin. At mamaya-maya, we will venerate Jesus hanging on the cross. Amen.